Kamusta na po kayong lahat, mga katuwang? Tayo po ay nasa ordinaryong jubileo ng taon ng pag-asa at kasabay ng paggunita sa dakilang araw ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Maranasan natin ang pagmamahal na galing sa Kanya. Magandang araw po, Brother Ryan America. Welcome po sa taunang pagkatanghal na handog ng Kapahayagan TV sa taong 2025. At ngayon po sa ika-5 taon ng paggunita, sariwain natin ang mga salitang binigkas ng ating Panginoong Hesus, kung saan dahil sa krus ni Kristo Jesus na Kanyang dinanas, o sama-sama tayong lakbayin ang pag-asa. Kaya sa ika-5 taon ng pagkatanghal na ito, sariwain natin ang mga katagang binigkas ni Jesus. 7 huling salita ni Jesus. Malalaman po natin ngayon ang unang salita na galing sa ating Panginoon. Ito po ay hango sa Lucas Kabanatang 23, Talatang 34. Ito po yung unang salita ng Panginoong Hesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Marapat lamang na may padama natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita. Bakas sa ating kamalayan ang pagmamahal na gustong ipabatid ng Panginoon sa ating lahat. Pagmamahal na hindi matutumbas sa kahit alinmang salapi. Bagkus, ginagamit po ito at ito'y natatanging paraan upang sariwain ang kabutihang loob ng Diyos. Ang kahulugan po nitong unang salita, salita ng pagpapatawad. Bakit mahalaga po ang pagpapatawad na yun? Pagpapatawad na hindi na ipapalit sa anumang klaseng salapi, bagkus ang kapatawaran na binabanggit ni Kristo habang siya'y nakapako sa krus ay ang pagpapatawad na kalakip ay pag-ibig at katapatan. Sariwain natin
ang ganong klaseng kapatawaran at maranasan natin ang himala ng Diyos. Tayo po na mga nagmamahal kay Kristo, tayo na mga nagbibigay kalakasan para sa atin, at lalo't higit makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, huwag po nating kakalitaan ang Panginoon handang tumulong, at ang Diyos ay patuloy na sumasagana sa ating lahat. Kasaganaan na hindi maitutumbas sa isang tulad ng panakol. Ang kahalagahan nito ay maranasan ang dakilang pag-ibig ni Jesus. Pagpapatawad ang siyang manaig. At dahil sa pagpapatawad na yon, pag-asa ang ating inaasahan. Katuwang, saan tayo pupunta? Sa walang pag-asa o sa may pag-asa? Sa pagtanggi o sa pagpapatawad? Nasa inyo ang pamimili. Hayaan na natin na ipadama ng Panginoon kung gaano kahalaga ang pagpapatawad at kabutihang loob na galing sa Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga yung sinasabi ng Panginoon. Ang papapatawad na yon, karamihan niya, marami po ang hindi makaunawa sa kapatawaran na dapat maipadama ng tao. Kapatawaran na dapat hindi maitutumbas sa ganitong klaseng salapi. Kapatawaran na dapat maipadama kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Halina't manalangin ng may kababaang loob. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoong Hesus, Taga Nazaret, bugtong na anak ng Diyos, ang salita na naging tao at nakipamuhay sa amin. Lubos po kaming humihingi ng kapatawaran kung kami ay may mga nagagawang pagkakamali at pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na pag-ibayuhin, at tulungan mo rin kami na may padama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng kapatawarang itinuturo mo. Kapatawaran na siyang ipinapadama mo. Ikaw, Panginoon, ang nagsabi sa Diyos Ama, napatawarin ang mga taong nagpahirap sa iyo pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagtitiwala ako, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong sakripisyo, maranasan namin ang kapatawaran na nais mong ipadama. Maraming salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga viewers natin, Kapahayagan TV channel at YouTube channel. I am very thankful po kay Brother Ryan sa pagkakataong binahagi niya sa akin to share with you, lalo na sa ating paglalakbay sa Lenten season at Semana Santa. Sa pagkakataong ito, nakasintro po ang ating pagnilay-nilay sa 7 huling mga kataga ng ating Panginoong Hesus nung siya ay pinako sa cross before He died. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang unang huling kataga na sinabi ng ating mahal na Panginoon ay madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. It's really hard and impossible to comprehend the situation of Jesus after receiving all the humiliation, insult at lahat ng pambabasto sa kanya nung siya ay pinako sa krus. Naaalala ko tuloy yung barkada ko na sinuyo ko na patawarin niya ang isang kasamahan namin. Pero anong sagot niya sa akin? I am not God to easily forgive him. Everywhere you see in social media are all expressions of hatred, war, lalo na sa pagitan ng Ukraine at Russia. Patayan dito, patayan doon, walang humpay na bangayan sa politika at mga celebrities. Kung pakaisipin natin, wala na pong puwang ang unang huling habilin ng ating mahal na Jesus. It's quite weird to say to these people in conflict and at war to emulate the last word of Jesus by saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ano ka, hello? Or maybe, are you joking? Mga kapatid, ang unang huling habilin ng ating mahal na Panginoon ay nagtataglay ng maraming benepisyo po sa ating buhay, pamilya at komunidad. Una, ito po ay maihalintulad natin sa isang fire extinguisher. Bakit po? Pinapatay po niya at tinatapos ang culture of violence and hatred. Ang pagpapatawad na ibinahagi sa atin ng Panginoon ay isang mahirap na gawain, pero nagdadala po ito ng kapayapaan at katiwasayan sa ating buhay. Pangalawa, ang unang huling habilin ng ating Panginoon ay isang medisina na nagdudulot ng sigla sa pag-iisip, katawan, at mahabang buhay. Ang pagpapatawad ay isang healing at gamot sa mga sinasaktan. Totoo po ang kasabihan sa ating banal na aklat na conquer evil by doing good ay isang kataga na bumabalik sa atin na may halong handog para sa ating sarili. A person engulfed in anger shortens his life due to multitude of illness. Nando na yung high blood, diabetes. Kung ikaw ay nagpapadala sa galit, magkakasakit ka lalo. May istorya po akong hango sa aking tunay na experience bilang isang HR practitioner. Ang presidente po ng aming isang komitiba ay galit na galit sa akin dahil binigyan ko po siya ng memo alinsunod sa kanyang violation na nagawa sa aming kumpanya. Dahil doon,
Galit na galit siya sa akin. Dahil isa siyang community leader ng indigenous people, hinabla po niya ako sa isang tribal council. Aside from that, hinabla din niya ako sa barangay. Alam ko naman na hindi uusad yung kaso kasi wala pong jurisdiction ang isang barangay. Kung itong administratibong kaso ay dadalhin sa kanilang silid dahil all administrative cases shall be processed and heard only by the Department of Labor and Employment. Habang umuusad yung kaso, may nangyari po sa kanya, yung leader namin. Sabay na nagkasakit po ang kanyang dalawang anak. Dahil doon, tumatawag po siya sa aming opisina upang hingi ng guarantee letter sa kanyang hospitalization. Ang ginawa ko ay ako na po yung pupunta sa ospital. Dinadala ko po yung guarantee letter at binigyan ko po siya ng tubig at mga pagkain. Nang makita niya ako, parang nabigla siya. Parang nakakita siya ng multo. Ang sabi pa niya, "Sir, nag-abala ka pa. Alam ko, busy ka masyado." Kasi that time, I was handling more than 3,000 employees. Kaya sabi niya, "Ikaw pa naman ang nagdala dito, sir." Parang nakita ko ang mukha niya, parang hindi maintindihan. Kasi hindi niya in-expect na ako pa ang magdala doon. After that, parang kumalat yun sa buong company namin. Akala nila na maghiganti ako, gagawa ako ng mga hakbang para madisiplina siya, pero ibang daan ang tinahak ko. I could have retaliated, but I chose the different path. Ang pangatlo at huling benepisyo ng unang habilin ng ating mahal na Panginoon ay ang pagpapaigting sa ating prayer life. Forgiveness is impossible to achieve without prayer. Sa totoo lang, before I went to the hospital, I really prayed hard. Baka naisip ko kasi na baka hindi niya tatanggapin yung mga dinadala ko at buliyawan pa naman ako kasi medyo matapang siya. Pero instead, dahil sa prayer ko, nag-iba ang simoy ng hangin. Kaya andoon ang outright na forgiveness. Parang nagyakapan kami at saka before I left the hospital, sinabi niya, "Sir, sorry sir." Sabi ko, huwag na isipin yun. Intindihin natin ang iyong anak na nagkasakit. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pagpapatawad ay nagdudulot po ng healing sa ating buhay at tinatapos po ang kultura ng galit. At ang lahat na ito ay mangyayari po lamang sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal. Nawa po sa ating pagnilay-nilay sa Semana Santa ay patuloy din nating ipagdasal ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating komunidad na naway ang pagpapatawad ay maghari sa ating lahat. God bless. Gawin sa simpleng panalangin ang awin niyo.
mundo. Iligtas mo ang sarili mo pati na kami. Pero sinaway siya ay isa pang kriminal na nakatakot. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarusahan din ng kamatayan. O ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating